Hello mga kulit! Welcome back sa aking channel. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Yan, ganda ng good morning nila kasi umuulan na, hindi na masyadong mainit kaya hindi na sila sunogski. Yan. Diba? Tapos, andito yung mga na-order natin sa Shopee. Yan. Oh, diba? Medyo maayos na yung ating um, ano ito? Dirty kitchen. Yan. Ito, nabili ko to sa Shopee. Yan. Magkano lang to? 60 pesos. Yan. Shanse. Shanse ba ang tawag dito? Basta yun. Pero makapal siya kasi stainless. May mga shop talaga na machechempohan ka sa Shopee na totoong stainless pero mura lang. Diba mga kulets? Parang itong gripo. Pinalitan ko yung gripo namin kasi yung unang gripo nakalagay dito, wala pang isang buwan sira na. So ito, yan, mabigat siya. As in, promise, mabigat. Ang bili namin dito sa Shopee, 250. Yan o. Oh. Malakas yung pressure niya pag tinodo mo. Pak! Oh. Diba? Maganda siya. As in, 304 stainless steel. Yan. 250 lang mura, diba? Sa Shopee din yan. May machechempohan talaga kayong mura, mga kulets. Tapos ito, alam nyo na to, ito yung ating kay Savila na mga kalan, stainless steel, yung puwet. Yan, promise. Kasi yung puwet yung mabigat niya. Ayan o, yung ilalim. Yung kapal na yun. Pero ito, parang half-half na may halo. Tapos, marami tayong mga pinagbibili sa Shopee para itong abrelata o. Stainless din siya. Mabigat. Basta mabigat eh. Ano ata yan? Stainless. Ano to? 89. Ganda. 89 pesos. Balik ako mga kulits kasi may nautos si Papa. I'm back. I'm back eh. So ito mga kulits, anuhan natin to. Kumbaga, i-spray paint natin para maganda naman tingnan. Hindi naman mukhang inapi. Inapi. Talaga may ganun yung buhok ko eh. No? Pagpasensya nyo, nakulot kasi. Natural kulot. So, ayusin muna natin to. Spray paint natin doon para mamaya pa nagluto na si Atelina, wala nang amoy yung spray paint. Kasi natin. Whoop. Kasi ang pangit ng tingnan. Tsaka ang daming kalat. Ewan ko, ano ba ito mga iniipon ni Atelina? Mga kayamanan niya ata ito. May document pa. Oh. May ano pa to. May face mask pa. Ano ba yan? May mga brush. Diba? Saan ka pa? Dito ka na lahat. Ito mga dumi. Halo-halo na yan. Ano yan eh? Multi-purpose talaga. Multi-purpose. Multi-purpose. Yan. May chok pa. Yan. So, yan. Ang tagal na nito. Boy pa si mama nito eh. So, ilagay natin siya dito. Pero maglagay muna tayo ng dyaryo sa sahig para naman hindi magkalat yung spray paint natin doon, di ba mga kulits? Bago ang lahat, kailangan muna natin magparapernalya. Kasi para hindi natin maamoy yung spray paint. Kulay itim gamit ko. Ito. Tapos, mag-gloves tayo.
So, natapos na natin mga kulits. Madali lang, di ba? Basta spray paint, madali lang. Ayun na siya. Yun. Yan. Paarawan lang natin, mamaya tuyo na yan. Actually, matutuyo na nga agad eh. Kasi madali lang naman. Meron din kaming kulay pink na spray paint dyan, pero mas elegant tingnan kasi yung black, di ba? So, black. Tapos sa susunod, ito naman ang spray paint ko. Pero, kikiskisin ko muna yung mga kalawang. Tapos lalagyan natin ng red lid. Kasi alam niyo mga kulits kung bakit kinakalawang lahat ng ganyan namin. Ultimo yung gate namin, kaya nilagyan namin ng aluminum na ganon. Yun. Kasi, yung alaga namin, kung saan-saan na ihi dito sa labas. So, masyadong ma-acid or matapang yung ihi ng mga aso, lalo na yung mga adult dogs. Kaya, ang bilis kalawangin. Ultimo yung gate namin na yun, no? Kapipintura lang. Pero, kinakalawang na. So, dapat agapan namin para, alam mo yun, hindi lalong dumami yung kalawang niya. So, lalagyan namin ng red lid, tapos pipinturahan namin ulit yan ng blue. Tapos ito rin. Lalagyan natin ng red lid, tapos pipinturahan din natin ng itim. Yan, para matibay. Mabigat pa naman tong bakal na to. Yan, yung sampayan na yan. Talagang matapang lang ang ihi ng mga aso. Di ba mga, uy, may lango! Matapang lang talaga ang ihi ng mga aso, di ba mga kulit? So, yan. Tapos ayusin natin yan doon para naman medyo maaliwalas ang ating dirty kitchen. Yan. Kasi doon tayo lagi kumbaga doon lagi nagagawa lahat ng mga bagay-bagay sa kusina kasi nga mainit sa loob. So at least dito medyo mahangin. Tapos sasabunin naman natin yung garahe kasi nga ang tawag dito mapanghi kasi nga puro ihi ng aso. So dapat talaga pag meron kayong alagang aso, talagang alam mo yun, susundan nyo sa buhos ng tubig na may sabon. Hindi namin sinasamahan ng Clorox kasi hindi rin maganda yun sa aso. So ano lang talaga, sabon na powder, yung mabango, tapos tubig. Yan. So pag iihi siya, bubuhusan namin nun para hindi siya mapanghi. Kasi pangit naman yung bahay ng panghi, di ba mga kulit? So, doon naman tayo sa ating garahe, pero kuha muna tayo ng ating mahiwagang powder. Yan. Ito yung gamit natin, oh. Kala. Yan po ba ito? Wala na. Nakuha tayo doon sa loob. So, ito na mga kulits. Ito yung gamit namin. Clara, Flora Fresh. Mabango to. As in. Hindi nyo na kailangan ng ano dito. Pero, baka lagyan ko to ng konting Clorox. Tapos, buhusan ko ng yung Clorox na ano, yung kulay violet. Para hindi masyadong matapang. Matapang kasi sa Clorox yung yellow. Yung lemon, tsaka yung blue yung original. So, sasabunin muna natin tong ano, para maayos. So, i-marinate muna natin yung garahe natin. Kulit marinate talaga. Hindi, ibabad muna natin yan saglit. Bago natin banlawan ng konti. Kasi nga may Clorox siya ng konti. Pero yung ano lang naman, yung color safe. Kaya, hindi siya ganun katapang. Tapos, pagbalik ni Papa, okay na. Hindi na mapanghi yung ating garahe. Kasi dyan naihi at napupo ang ating alagang bugoy.
Pawisan, pawisan. Ito na yung may sapi. Palamig muna tayo. Butangan tayo balance. Bibi! Mama, bibi. Hello. Ayan. Ayan. Gusto nyo ba malaman kung nasan si number 1 suki? Ayan o. Gets? Kasama yung car rental dito, ano? Yan si number 1 suki. Work from home yan lagi. Bihira lang kami pumunta sa site niya. Twice a week lang. Yan. Ayun, pati yung NLRC. Si FM. FM pambansang suki. Sarap na ulam natin. No? Piniritong liempo. Tapos meron pa kamatis at pipino si Ate Lina na nilagyan ng cane vinegar. Tapos meron tayo dito sabaw. Isdang pinirito sinabawan sa malunggay. O diba? Panalo. Panalo talaga yung luto ni Ate Lina. Fried liempo or fried pork belly. Yan. Silipin natin si Ate Lina sa labas. Itong aming alaga, nag-iiyak-iyak na naman ito. Kasi gusto niya lumabas. Yan, maaliwalas na yung ating labas. Feeling ko tuyo na yon, yung sa ating dirty kitchen. Pininturahan ko kanina, feeling ko tuyo na. Tuyo na mga kulets. Yan. Tuyo na. Kaya, bilis mo tuyo kay mainit man. So atin ang ihang, tas iayos natin. Bilis mo. Hugasan ko yan. Bayan, gini. Ganyan. Yan, ganyan naman yan. Ganyan ba yan? Oo. Bakit? Ano bang hinahanap po? Ganyan naman talaga yan. Yes, pasaway ka. Oh. Pak. Yan. Pak. Ganun. Maganda na siyang tingnan. Hindi nakaasiwa. Mabalik niya yung mga kayamanan niya. Ano na magbabasura, mayroon tayo. Diba? Ay, wag mo dito yan sa... Ay, pala, hindi pinakalawa. Wait na. Tayo. Burang-burang na. Diba? Ako dyan para hindi sagapan. Akala mo naman, ang ganda ng laman. Hello mga kulets. So ito na, may nag-request ng mango shake. So syempre, naalala nyo, nag-freeze tayo ng mangga. Ayan o, sobrang tigas. So pag minango shake natin to, meron na rin kasama yung ice. So masarap tong gawing mango shake. So let's start. So, simple lang, katulad pa rin nung noon, pero ito pag may nag-request, ready anytime, di ba? Muusok-usok po, tigas. Pwede to iba to sa iba to sa ulo, magkabukol eh. Natin inubos lahat, kalahati, mga sobra sa kalahati lang. Nakita niyo na to sa previous vlog namin. So, hindi ko na ano, baka manawa naman kayo sa mango shake. Yan yung mga kulets. Iba yung texture nung shake natin kapag yung mango nyo is frozen natin na nyo. Mas smooth and creamy siya. Oh, di ba? So, maglagay muna tayo ng buba. Ating buba. So, mas okay talaga pagka ano. Ito na yung ating buba. So,
Tandamakmak na boba eh. At ang ating wala. Ito muna tayo maglagay. Boba, itin boba. Ano pa yan? Kasi nakababad na yan sa abnibal. Sarap! Sarap! Grabe init kahit hapon na. Ayun na naman si number 1 suki ko. Ubus na yung ano niya. Makain ng chicken skin. Ako ito yung akin. Recyclable plastic cup. With mango shake and boba. So hanggang dito na lang muna mga kulit. See you tomorrow. Bye.